Mainit na panahon. Nako, swak na swak sa ganitong season ang mga juice na hindi lang pamatid-uhaw. Abay, nakaka-hashtag feeling fresh pa. Kagaya na lang ng fresh fruit juice business ni Marilyn Makilan. Paano nga ba niya ito sinimulan at napalago? Alamin natin ang kanyang sikreto dito sa Negosyo Tayo. Paano ka ba napasok sa mundo ng pagninegosyo? May nauna kaming company, siya yung gumagawa ng process and design. Nag-umpisa kami sa coconut industry like coconut water, coconut milk, coconut oil. After that, naisip namin na hindi lang pala coconut ang pwedeng i-process, naisip namin na pwede rin pala i-process yung mga fruits. So nag-start kami mag-process ng fruits sa calamansi juice. So these are real fruits talaga? Talagang kami po yung nag-i-squeeze galing po sa mga farmers natin. So nakakatulong po tayo sa mga farmers, hindi lang po sa mga farmers na bibigyan po natin yung mga ating kababayan ng mga negosyo. This fruit processes, nag-start kami noong 2019 na abutan kami ng pandemic. So sobrang hirap. Hindi pa ako nakaka-recover. Pa-take off pa lang ho yung business. Pero grabe ho ang dinanas kasi may mga, kunyari, may mga ano ka na empleyado, and then may mga fruits ka na nakaimbak, and then biglang nagla-lockdown. So ano pong ginawa nyo during that pandemic time? Na-promote ko ho is the calamansi juice sa mga hospitals kasi yung hospital so ang hindi ho nag-lock. Nakakapag-deliver ako na hindi ako pumupunta sa kanila through mga kapatid namin sa mga industry din, sa business, na pwede ho silang magdala doon na may mga kaibigan kami sa loob ng hospital. What are the other challenges na na-experience niyo habang ginagawa po ang ganitong klaseng negosyo? Ang isang batch kasi namin, hindi siya pwedeng i-chop-chop o hati-hatiin. So, 1,000 fresh fruits. Sa one batch namin is 1,000 bottles. Kung hindi po kami makapag-deliver, so 3 months lang ho yung kanyang expiration nito. So kung hindi ho namin mai-run sa 3 months, so malaki ho ang losses. Miss Marilyn, bakit ba importanteng magnegosyo ang bawat mamamayang Pilipino? Of course, hindi tayo mabubuhay kung wala tayong negosyo, kung nagdi-depend lang ho tayo sa sweldo natin. Napakahirap pong mabuhay, lalo na ngayon, maraming mga bayarin. So naisip namin kahit iba-ibang negosyo mo, go lang kahit na yung negosyo mo up and down, makakahanap ka rin ng tamang paraan. Sa pagninegosyo ho, kailangan matatag ang loob at unang-una mayroon kang pananampalataya sa Panginoon. Nag-start kami sa business na to sa calamansi, and then nadagdagan ho ng iba-ibang flavor like mango, meron din ho kaming dalandan, meron din kaming apple, and then iced tea. Ito ho ay fresh fruits lahat at healthy sa mga matatanda, sa mga bata. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga material na bagay, kundi sa relasyon at sa kung paano tayo makakatulong sa ibang tao. Yan po ang aral na ibinahagi sa atin ng business owner na si Miss Marilyn Makilan. More inspiring business stories pa ang ihahatid namin sa inyo sa susunod nating pagkikita mga kanegosyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!